Welcome sa ating panibagong video tutorial. Sa video tutorial na to ay ang pag-aaralan natin ay ang PLC. Basic lang po ito. So hindi po ako eksperto sa ganitong PLC. Basic lang din ang nalalaman ko, kaya basic lang ang tuturo ko sa inyo. Susubukan natin tong 3-phase ng motor na to na pagganahin ng PLC sa start-stop lang na may mga pilot lamp. Simulan na natin. Ang video na ito ay sponsor ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang $5 o mga 250 pesos ay makapagpagawa tayo ng 10 printed circuit board gamit ang sarili natin design. Pwede tayong pumili ng iba't ibang kulay. Merong puti, itim, pula, berde, at asul. Bukod pa dyan, meron din silang PCB assembly, 3D printing services, at CNC services. Kaya kung meron kayong project design na printed circuit board, ay pumunta lamang sa pcbway.com. Okay, basic muna tayo. Ang PLC ay Programmable Logic Controller. Sa PLC, meron tayong mga tinatawag na output, kagaya ng pilot lamp, relay, actuator, contactor, mga actuator valve, solenoid valve, ganyan. At marami pang iba. Meron din tayong tinatawag na mga input, kapares ng mga push button, pressure switch, flow switch, limit switch, inductive sensor, fiber optic, temperature sensor, at marami pang iba. So nakadepende sa mga input natin tsaka output kung ano yung sequence natin, tapos ipoprogram natin sa software. So para makapag-program tayo, kakailanganin natin ng programming cable para sa PLC natin. Yung programming cable kailangan angkop sa PLC natin. So kung ang PLC natin ay Siemens, dapat pang Siemens yung cable natin. Kung Omron, dapat pang Omron yung cable natin. Okay? Depende sa brand ang programming cable, pati ang programming software. Kaya kailangan din natin ng laptop o kaya computer para sa pagpo-program sa kanya. So napakaraming brand ng PLC. Pero sa video na to, ang gagamitin natin ay ang brand ng Mitsubishi. Simulan na natin. Okay, ito yung PLC na gagamitin natin. Ang model nito ay FX1S. Itong brand niya ay Mitsubishi 14MR. Ang ibig sabihin ng MR ay relay siya. Meron tayong makitang model nito empty. Transistor type siya. Sa output ang pinag-uusapan nun. Kaya kung maririnig natin to, may lagitik yung kanyang input. Saksak na natin. Natin nyo. May lagitik. So ito yung mga terminal natin. Tanggal ko muna yung saksak. Dito sa ibabaw, makikita natin yung supply voltage na AC 85 to 240 volts. Dito siya ilalagay sa line tsaka sa neutral. So ang ibig sabihin niyan, tapat-tapat lang yan. Ang ibig sabihin niyan, itong line, itong terminal na to, itong neutral, itong terminal na to. Kaya dyan nagpunta yung wire ng ating plug. Tapos yung likuran, itong terminal na to, ito yung para sa ground. Tapos yung common terminal na natin, para sa input na lahat to. Common X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Makikita natin yan sa hardware manual ng PLC. So search nyo lang sa internet kung ano yung brand ng PLC nyo at model. So sa kaso nito, ito. Then 14MR. Ito yan. Ito ay hardware manual ng FX1S. Then ito kasi ito ay may model silang 24 volt. Nakita natin dito positive tsaka negative. 24 volt mode. MT. Ito yung transistor type. Ito yung model natin. So itong terminal na to ang titingnan natin. Dito nga lang nakalagay ISS. Dito sa actual ng PLC natin nakalagay dito common. Hindi ko alam bakit common nakalagay dito. Dapat SS to eh. O ang ibig sabihin ng SS ay source tsaka sig. Kagaya nito, meron akong inductive sensor na NPN type. Ay nakalagay sa kanya NPN. Ibig sabihin ng inductive sensor na to, ang pag nilagyan natin to ng power, ang i-output niya ay negative. Pag PNP type, ang i-output niya positive. Pag may nakita yung inductive sensor natin, okay? Sa ibang video na tayo maglagay ng sensor na input. Sa ngayon, dito muna tayo. So, ang ginawa ko dito, yung common terminal, nakadiretso lang yan sa lahat ng tigigisang push button. Itong push button na to, ito yung input. So, dilagyan ko na dito ng maliwanag na indication na para saan yung pindutan yan. So, X0 hanggang X7, yan yung input natin sa terminal na to. Palagi tayo magsisimula sa input man yan o sa output.
0 palagi ang simula ng bilang. So, 8 ang input nito. X0 hanggang X7. Tapos, dito naman sa baba ang output. Sa model nito, meron tong 24 volt output. 24 volt, tsaka common. So, ito yung 24 volt niya, tsaka common. Pinapunta ko rin yan dito sa training board para supplyan ang mga LED natin na meron niyang resistor na 2.2 ohms para lang umilaw. Dito nga pala sa gilid, makikita rin natin may mga ilaw yan para sa output tsaka para sa input. Indication din yan. Kaso malabo yan. Pag saksak ulit natin to, pipindutin ko. May program na to, pipindutin ko yung X0, iilaw yung 0 dito. Yan, nakailaw. Nakailaw yung output natin sa board. Nakailaw din yung output dito sa baba ng 0. Sa 1, ganun din. Dito rin sa taas. Tingnan nyo, nakailaw yan. Pero pag konting angle na nawala kayo, hindi nyo na mapapansin yung ilaw. Kaya gumawa ko ng training board na ganito. Basically, parang sila rin yun eh. Okay. Tapos, dito natin isasalpak ang ating programming cable. Ito naman yung pindutan natin para sa run tsaka stop. Okay. Pag naka-stop to, kahit naka-power yan, lagyan ulit natin ang power. Dito nga pala meron tayong power indicator, run indicator, tsaka error. Pag naka-on to, nakailaw yung run. Pag naka-off to, hindi nakailaw yung run. Pag naka-off yung run, hindi gagana yung program natin na nakasalpak sa kanya. Pag pindot natin yung run, gagana na yung kung ano yung salpak natin sa kanyang program. So, po-program lang natin siya ng isang beses. Tapos, pwede na natin tanggalin yung programming cable. Independent na siya sa program na yun. Okay? Pwede nga rin pala natin basahin yung program nito. Dito makikita natin sa output, dahil relay type to, COM0 tsaka Y1, may makapal na guhit yan. Hindi gaano halata dito, pero ibig sabihin yan, silang dalawa yung magkasama sa contact. Itong COM1 tsaka Y1, silang dalawa magkasama. Yung COM2, ang hawak-hawak niya, yung Y2, Y3, Y4, Y5. Okay? So, hindi tayo pwede maglagay ng isang wire sa COM1 tapos Y0. So, wala silang relasyon sa isa't isa. Pera na lang. Kung kapares dito sa board na to, pinagsama-sama ko yung COM0, COM1, tsaka COM2 na yan. Okay, pinagsama-sama ko yan sa dito sa board na ginawa ko. Sa hardware manual, makikita natin siya. Ayan o, ang kapal nung guhit niya. Okay? So, independent relay to. Sa ganitong paraan, pwede tayong mag-control ng iba't ibang voltahe dahil relay type naman to. Sa transistor type, tingnan natin transistor type. Hindi pa ako nakagamit ng transistor type. MR din to. MT. Sa 10 MT pala, magkakatapat isa-isa lang. Sa 14 MT, B0, Y0, B1, Y1, B2, Y2, Y3, Y4, Y5. Okay. So, hindi ko maintindihan. Check na natin sa output. Ayan. Ayan yung output, sample output nila. Sa relay type, ganito. Sa transistor output wiring diagram, ganito. Okay. Saka na natin tingnan yan kasi wala naman tayong transistor output na PLC. Baka may mag-donate dyan. Antayin na lang natin. So, yun lang naman ang basic. Etong dalawang pita na to, kung hindi ako nagkakamali, sa adjustment ng analog yan. Analog input. Wala namang analog input to eh. Meron tong mga extension, alam ko dito sa salpak. Kaya yung ibang PLC makikita nyo mahaba. Hindi ko rin sigurado. Kapares ng sinabi ko kanina, hindi ako eksperto dito. Yung mga gantong bagay ay hindi ko pa nasusubukan. Okay? So, punta na tayo sa software para i-program natin to. Kailangan natin ng programming cable. So, ito ay programming cable niya para sa kanya talaga. And ang model niya SC09-FX. Apply to FX1, N2, N3U. Pero ito ay 1S. Gumagana rin siya. Ito yung pin niya. Sasalpak lang natin ng tama dito. Paano na to? Dito. Ayaw. Paganto. Yun. Nakasalpak na siya.
Tapos yung kabilang dulo ay sa USB natin isasalpak. Ito ang software na gagamitin natin, GX Developer. Dito nakabukas yung device manager ko. Sa Windows PC na Windows 10 to. Kailangan may power ang ating PLC. Saksa ko lang sa 220 volts. Dahil ang model nito ay 220 volts. And meron na tayong power. Nagana siya. Salpak natin to sa USB, ang programming cable natin sa computer. At lalabas yan dito sa device manager. Tingnan natin yung COM port. Ito siya, COM3. Okay, tandaan natin, COM3. Buksan natin ang ating software, GX Developer. Ito ang software na ginagamit pang program ng ganitong model ng PLC o ganitong brand. Una natin pupuntahan dito ay online kagad tayo. Pwede tayong magbasa sa PLC. Ayan nakalagay oh, read from PLC. Ang gawin natin muna, basahin natin yung program niya. Read from PLC. Select PLC series. Lagay natin yung FX CPU. Dahil FX1 is itong model natin. Okay. Dito natin makikita yung connection test. Pwede natin itong piliin. Ito siya serial. Lagay natin sa COM3. Yung nakita natin sa device manager kanina. Okay lang natin. Tapos connection test natin. Successfully connected with FX1 SCPU. So magkakaroon tayo ng error kung may problema tayo sa programming cable saka sa PLC natin walang power. Okay? I-okay lang natin to. Pipili tayo dito sa program, main, parameter, PLC parameter, saka device memory. Hindi ko alam yan, dalawang yan eh. Itong main na lang tayo, okay? Sa main lang tayo. At execute. Execute read from PLC. Yes. Ayan, binabasa niya na yung laman nito. Nakita natin, nagbiblink yung ating programming cable. Completed. Okay. Lalabas na yan. Close. Ito yung program natin. So, ito yung nabasa natin sa kanya. Ito yung program niya ngayon. Ngayon, gawa tayo ng bagong project. Pag gagawa naman tayo ng project, pipili lang tayo ng PLC series, tapos PLC type. Piliin lang natin yung tama. Okay lang natin. Do you want to save the project? No. Okay. So, ganito ang itsura niya pag blanco. Ngayon, gagawa tayo ng example natin. Dito tayo pipili sa mga pagpipilian na to. Dito makita natin ang normally open contact. Pag kinlik natin yan, o kaya pinindot natin sa keyboard yung F5, lalabas to. Tapos, ilalagay natin yung input. Sa kaso natin, ilagay natin tong Y0. Y0. Okay. Tapos, maglagay tayo ng coil. Ang shortcut niya ay F7. Lagay natin yung X1. Okay. Cancel. Okay, mali ako, mali. Ito ay Y1. Kasi, ito pala ay, pwede nating i-edit. Ang Y nga pala ay output. Ang X ay input. Sorry, X0 tayo. Tapos makita natin yan, gray. Pwede natin to i-upload. Pero bago natin yan i-upload sa PLC, gagawin natin dyan, i-convert muna natin. O kaya, shortcut, F4, keyboard shortcut. Convert natin, yan, nawala yung kulay gray niya. Ibig sabihin, wala siyang error. Ngayon, pwede na natin siya i-upload dito sa online, write to PLC. Pindutin lang natin itong main. Pwede natin lagay itong device comment. Pwede tayo maglagay ng comment dito. Kunyari, wag na tayo maglagay ng comment pala. Saka na lang tayo maglagay ng mga comment na yan. Write to PLC. Main. Execute. Pwede rin tayo mag-connection test dito. Alam ko. Transfer setup. Yun. Ito rin lalabas. So, nasa COM3 tayo. Pwede tayo mag-connection test. Okay lang natin. Close natin to. At, bago natin i-execute, tatanong yan, execute write to PLC. Kailangan tong PLC natin ay naka-off. So, wala siya sa RAM position. Tapos, yes lang natin to. Makita natin, nagka-transfer siya. Antayin lang natin.
Okay, close natin to. At makita natin ang program, hindi pa rin gumagana. X0 ang input natin, Y1 ang iilaw. So ito ang iilaw. Lagay lang natin ito sa RAM position at ayun siya, gumagana siya. Narinig natin yung relay, lumalagitik. Kahit tanggalin natin itong programming cable, gumagana yan. Kahit bunutin natin ng PLC, hayaan natin siyang mamatay. I-on ulit natin, saksak ko lang ulit. Magkakaroon tayo ng power indication dito. Ayan, naka-power na siya. Pindutin natin X0, gagana pa rin yung program natin. Okay? So, yung programming cable, tsaka software natin, sa pagsisetup lang natin kakailanganin. Tapos, di nakaran tayo ngayon. Pwede tayong mag-online monitor mode, keyboard shortcut F3. Ayan, makita natin. Pag pinindot natin tong X0, ayan, nagkaroon siya ng contact. Nagkaroon ng asul tong nakadiin lang ako, Y0 natin. So, nandito kasi asul natin. Tanggalin natin yan. Nakita natin, open yan. Pindot natin to. So, yan yung basic programming ng PLC. Ngayon, pwede tayong gumawa ng hindi tayo makapag-edit. Para makapag-edit tayo, punta tayo sa edit mode. Write mode tayo. Okay, write mode. Yan. Pwede natin tong gawing M0. So, bali ang M0 ay auxiliary relay. Pag kinonvert natin to, tapos in-upload natin sa write to PLC natin, main execute, naka-off to, wala sa run mode, yes. Tatanggapin niya yan. Kasi wala tayong error sa nung kinonvert natin. Okay, completed na siya. Close natin to. So, run natin. Pag pindot natin X0, hindi na nag-output yung Y1. Pag tinignan natin sa online, monitor mode F3. So, ayan. Pag pindot natin X0, nag-on yung M0. Yung M0, auxiliary relay yun, na parang imaginary relay lang natin na nasa loob siya ng PLC, ng program. Kasi yan, pwede natin gamitin yan. Okay? Ano ulit tayo? Write mode ulit tayo. F2 lang. Pwede tayong gumawa ng contact ng normally close naman tayo ng M0. Tapos, maglagay tayo ng output F7. Tama nga ba? F7. Coil. Gawin natin tong Y0 output. Convert natin F4. Okay. Gawa ulit tayo ng contact. F5. Normally open. M0 pa rin ang contact natin. Tapos F7 para sa coil. Gawin natin tong Y7. Wala pala tayo Y7. Y5. Okay, Y5 lang tayo. Okay. Convert natin. F3 ba? F4. Convert. F4. Tapos, pwede rin tayo mag-write to PLC gamit tong icon na to. Ayan o. Pag tinutok natin, nakalagay dyan, write to PLC. Main. Execute. Teka, off muna natin to. At, yes. Lagay ko to sa online monitor mode. So, ayan, naka-monitor mode tayo ngayon. Nagbiblink pala pag naka-monitor mode, ngayon ko lang napansin. Pindutin ko yung run nito. Naka-on ka agad to. Kasi yung M0 natin na auxiliary relay sa ating PLC ay naka-off. So, naka-off siya. Yung close niya, naka-close. Pag pinindot ko ang X0, ang nakadiin lang ako, ang Y5 ang nag-on, yung Y0 nag-off. Diba? So, ganyan kasimple. Ang ginamit lang nating input dito ay isa, X0, at output dalawa. So, pwede natin itong paglaruan sa software. Kaya, ginawa ko tong trainer board na to. Madaling mag-practice. Dahil hindi nga ako eksperto dito,
pwede siyang pagpraktisan. Okay, ito yung ginawa kong circuit nung matagal na panahon na. Hindi ko alam kung ilang taon na to. Ito yung simpleng start-stop circuit with overload relay and pilot lamp. So ngayon, gagawin natin to sa 3-phase na motor natin. Ito ang ating 3-phase na motor. Pagganahin natin to gamit ang PLC. Okay? Pwede tayong mag-option na mag-wiring muna. O kaya pwede tayong mag-option na sa software muna. So walang problema naman yan. Ang pipiliin ko ngayon, maggawa na kagad tayo ng program gamit tong diagram na to. Ang una nating titingnan dito, identify muna natin yung input tsaka output. So ang input natin yung push button na stop, push button na start. Etong auxiliary contact, hindi na natin to gagamitin. Tsaka to, dahil sa software na tayo maggagawa nito. Tapos ang output natin, input din natin tong overload relay na normally closed tsaka normally open. Ang output natin, 3 ilaw at isang motor. Ang motor ay representative palagi ng contactor. Ngayon, meron tayong 4 na output at 4 na input na gagamitin. Okay, ang bala ko dito, tong overload, gagawin na lang natin tong hardware. Okay, hardware na lang natin to sa labas ng PLC. Ang gagamitin kong input na lang tong isang overload na normally open. Ito ang unahin natin. Okay, normally open. Ang normally open shortcut ay F5, X0. Okay natin. Tapos gawa tayo ng auxiliary relay M0. So ito yung overload natin na normally open. Ang M0 natin ang trip. Okay. Tapos gawa tayo ng normally open na push button X1. Okay. Ito yung start push button natin. Maglalagay tayo ng stop button. Normally open din yung stop button natin. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Open contact ang gagamitin natin ha. Okay, X2. Ito yung normal close natin na push button. Tapos yung overload ilalagay natin normally close. Ito yung M0. Ito yan. Tapos gagawa tayo ng coil Y2. Tapos dito maglalagay tayo ng holding contact. Papakapitin natin dito sa push button natin na start. Gagamitin natin yan. Ito, open branch na normally open. Ang keyboard shortcut niyan ay may S sa unahan, Shift F5. Okay, click natin to. Y2. Okay, so ayan, nakita natin. So pag nag-power tong Y2 natin, pinindot natin tong start button. Magka-contact na to, holding contact na siya. Okay, tapos maglagay tayo dito ng isa pang output na naka-branch din. Hindi ko alam kung paano yun. Teka, tingnan natin ko muna. Ito, application sa yan. Coil pa rin tayo. Y0. Okay, Y0 na natin to. Ito pala gawin kong Y1 to. Y1. Okay. Tapos tong Y0, papakapitin natin dito. Para magawa natin yun, pwede tayong gumawa nitong F10 pre-drawn line. Okay. Pwede tayong mag-drawing ng linya. Ayan. Ayan. So, ayan, connected na siya. Pwede rin tayo mag-delete ng linya. Ganyan. Ayan, nadi-delete naman to. Tapos, convert natin. F4. Boom, wala tayong error. Pwede tayong maglagay ng comment dito. Mamaya maglagay tayo comment. Ayon sa diagram natin, meron na tayong run. Meron na tayong motor. Meron na tayong start. Meron tayong auxiliary contact, stop, open. Ito pala ginamit natin. Ito hindi natin to gagamitin. So idle na lang tsaka trip ang gagawin natin. Para sa idle natin ay normally close. Subukan natin to ha. Hindi ko sigurado kung gagana to eh. Normally close ang idle natin. Gagamitin natin ay yung contactor natin, Y1. Pwede rin tong Y0. Okay? Dahil magkasama lang sila. Tapos maglalagay tayo ng output na gamitin natin Y4. Gawa tayo ng normally open. Ang contact na gagamitin natin ay M0. Okay? Ay, mali. Branch yung nagawa ko. Control C. Ando lang. Normally open. M0. Enter. Coil. Y5.
Daldal ako ng daldal. Patay na pala yung mic ko at hindi matay na. Okay, nagawa ko na yung program. Nilagyan ko na rin ng komento base sa diagram natin na to. I-save muna pala natin to bago mawala ang lahat. Ito, meron ditong save button. Save. Okay, nakasave na. So, dito lang ako naglagay ng comment. Pag pindot natin to, nasa comment mode na tayo. Mapapalitan natin yung comment. Para mag-exit tayo, tatanggalin natin yan. Nilagyan ko na siya ng comment. Ayan yung ating mga contact. Teka, wala palang comment tong dalawa. Comment mode tayo. Ito ay, lagyan natin yung comment na LED idle. At ito ay LED port. Okay, maganda to kasi save natin. Maganda mag-comment tayo para naiintindihan ng iba yung ginagawa nating diagram. So, ayan na yung ating program. Subukan natin i-upload sa ating PLC to. Okay, naka-online natin. Write to PLC. Sama natin yung main. Sama na natin yung comment. Execute natin. Naka-run yata to. Off ko lang yung run. Alisin muna natin itong motor. Ayan, naka-off yung run. At i-upload natin. Yes. Nag-upload tayo. Nagbiblink yung ating USB. Boom. Upload or download is not possible when data exceeds capacity. Okay. Exceed capacity tayo? Bakit? Completed daw. Exceed capacity? Ba't ganun? Maliit lang siguro ang capacity nitong, wala akong idea sa capacity. Hindi natin to. Yun. Nailaw, nagana na. Pero may error. Okay. Monitor mode. Okay, ayan si Psycho. Naka-normally open tayo sa X2 eh. Yung X2, meron akong latching switch dito. Sa X0, X1, X2. I-on ko lang to. Yan. So, ang nakailaw natin yan, tong LED idle. Yung X2 natin, naka-on na dito sa latching switch. Tapos, overload, patay dead. So, pag nag-trip, overload, pindutin natin to. Umilaw yung Wi-Fi LED port. Okay? Idle. So, yung overload relay, latching din yun. Mamaya, makikita naman natin yung mamaya. Okay? Subukan natin i-start stop. Ang start push button natin ay X1. Yun, nag-start na siya. Ang stop push button natin yung X2. Kung saan nakadiin tayo ngayon dito. Ibababa ko lang to. Boom. Tapos mabalik siya sa normally close. Naka-idle na ulit tayo. Alright. So, wiring ko muna. And na-wire ko na siya. Sinunod ko lang tong diagram na to. Okay, ito yung ating output. Yung isang overload relay na normally close, sinama ko dito. Pwede namang wala yan. Yun nga lang, mas maganda to parang safety natin, double protection. Okay, may overload tayo sa PLC, may overload tayong physical o mechanical. Okay. Tapos, yung isang overload nilagay ko sa input, start, tsaka stop. Okay, ito yung input natin and output. Tapos, ayan yung wiring niya. Sa likuran nito, buksan natin. Lagyan muna natin power. So, nandiyan na rin yung power ng PLC. Ayan, nag-on siya. So, meron palang mas madaling paraan yung ganito sana. Ang wiring ko dyan ay yung ganito kasi inayon ko dun sa mga input na nilagay natin sa software o sa program. Okay, so naka-jumper yung tatlong common. Mas makakatipid tayo sa wiring kung ganito. Meron pa rin itong i-improve kung gusto nating magtipid pa sa wiring. Yung run na pilot lamp, pwede nating iparallel lang dito sa motor na magnetic contactor natin. Okay, so hindi naman tayo nagtitipid sa contact sa ngayon sa ating demo. Ngayon, 220 volt lahat ng output natin. Relay type naman yung ating PLC kaya walang problema. Sa actual talaga ginagamitan niya ng relay module. Para yung relay module, kung magkaroon ng problema yung output, siya ang sasalo lalo kung mga ang output natin ay actuator, mga cylinder. Kung magkakaroon lang naman ng problema, hindi dadiretso sa PLC natin. Parang protection ng PLC yung relay module. Okay? Minsan gagawa tayo nun, o kaya bibili na lang tayo. Sa likuran nito, yung ating 3-phase supply. Itong BFD, run ko lang. Bali, simulation lang natin siya na meron tayong 3-phase. Sa kanya nang galing yung sa ibabaw ng breaker. Yung 3-phase na breaker pumunta sa
ibabaw ng magnetic contactor, tapos yung overload relay natin pumunta na sa motor. So meron na tayong 3 phase. So naka BFD tayo, tapos geared motor pa to na 3 phase, kaya mabagal ang takbo nito. Start natin. Umilaw ang green at nawala yung idle. Stop natin. Bumalik yung idle na yellow. Start ulit natin. Ngayon simulate natin yung trip. Ang trip nitong overload na to, itutulak lang natin itong parang maliit na push button dito. Yon. So naka-trip na siya. Pwede natin i-start. Hindi siya mag-i-start, hindi siya mag-i-stop. Nawala rin yung idle. So hindi siya naka-idle pag naka-trip o fault. Hindi rin siya magra-run. Babalik lang tayo kung i-reset natin to. Yon. So yun lang ang simpleng demo natin sa PLC. Kung gusto nyo matuto nito, merong mga kursong ganito sa short course sa TESDA. Ang tawag sa course nila dito ay Mechatronic Servicing NC2. So check nyo lang sa lugar nyo kung merong silang service na ino-offer sa ganun. Kalimitan yan, libre pa ang turo. So dun makakapag-actual kayo ng mga ganitong PLC. Nilagyan ko lang ulit ng programming cable at nilagay ko sa monitor mode sa ating software. So makikita natin dito sa software, yung X2 natin o itong stop, palagi nakakontak. Dahil normally close ang contact nito. Kaya normally open ang ginamit natin sa software. Tapos itong overload relay, pag pinindot natin yung overload relay natin, yung X0 yan, may energize na itong M0 o yung auxiliary relay natin. Dahil lang para mag-open to, kung natakbo ang motor natin, titigil. Nag-open din to. Dahil nakatrip tayo, yung idle hindi rin iilaw. Yung yellow pilot lamp natin. Tapos, itong normally open dito ay papailawin niya yung fault LED natin. Yan yung red. So, 3 contact ang ginamit natin sa kanya. Kaya gumamit ako dito ng auxiliary relay. Dito naman sa idle, hindi siya mag-on. Pag nireset lang natin to, yan, nag-on ulit yung dilaw niya. Nawala yung pula. Yung Y1 natin na contact, ito yung mismong output natin. So, pwede rin siya. Yung output natin, ginamit din natin 2 contact. Isang normally open, isang normally close. So, simple lang itong circuit natin. Kung tutusin talaga, kayang-kaya to nung walang PLC. Pinakita ko lang sa inyo kung paano natin i-convert sa PLC. Pero, yung mga komplikadong circuit, kagaya ng may mga 5 timer, ganyan. Siguro sa susunod na video gagawa tayo. Timer, counter, yung mga simple lang. At kung meron kayong request, comment lang kayo sa baba. Tingnan natin kung kaya. Basta simple lang. Kagaya ng sabi ko na, hindi pa ako eksperto dito. Medyo malawak ang PLC. Okay? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Paalam.